Hallelujah, 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 Hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwing na. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. No? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Palakpakan natin ang mahal na Birhen ngayong araw na ito. No? Sapagkat ngayong ikawalong araw, pagkatapos ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat o assumption ng mahal na ina sa langit, ay ipinagdiriwang naman natin ngayong araw na ito ang kapistahan ng pagkarina ng mahal na Birheng Maria. At itong kapistahang ito ay ititrace back natin noong October 11, 1954, nung panahon ni Pope Pius XII sa kanyang sulat na Ad Reginam Caelum, no? At Reginam Caelum,
na kung saan binigyang diin dito ng Santo Papa na ang mahal na ina, nung siya'y inakyat sa langit, siya'y pinutungan ng korona ng Diyos bilang bilang sabihin natin gantimpala sa kanyang pagiging mabuting ina, mabuting tagasunod, at mabuting alipin ng Diyos. Noong unang panahon, ang kapistahan ng pagkareyna ng mahal na birhen ay ipinagdiriwang tuwing ika-31 ng Mayo o May 31. No? Bakit May 31? Katapusan ng buwan ng Mayo, sinasabi nating Merry Month of May. Subalit, nung dumating ang ikalawang Konsilyo Batikano, inilagay ito, 8 araw, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 days, octave, pagkatapos ng pag-aakyat sa mahal na birhen. No? Ini magkakaugnay. Inilagay ito ng simbahan ngayong araw na ito upang bigyang diin na ang mahal na ina ay hindi lang basta ina, kundi siya din ay reyna ng lahat. At kung ating pagninilayang mabuti, ano ba ang pagkareyna ng mahal na ina? Dito kasi sa Pilipinas, wala tayong reyna. No? Wala tayong reyna. Hindi katulad sa Inglaterra, sa ibang mga bansa, meron silang reyna. No? May mga reyna sila. No? Ang pinaka-recent natin na natatandaan ay si Queen Elizabeth II. No? Ang isa sa pinakamahabang reyna na namuno sa Inglaterra. At kung titignan natin ang kasaysayan, kapag kayo ay nakakapagbasa ng kasaysayan, ay talagang napakalaki ng gampanin ng reyna. Sapagkat pag nadyaan ang hari, kailangan nadyaan ang reyna. Hindi pwede siyang mawala. At kung ano ang kagustuhan ng reyna, yan ang nasusunod ng hari. At ang reyna, kapag yan ay nag-utos, hindi dapat na hindi ka susuway. Bakit? Iti ikay galitan. O dili naman kaya ikaw ay mapaparusahan. Di ba? Di ba sino ho dito naglalaro ng chess, taas ng kamay? Kakaunti na, hindi ka naglalaro ng chess. Kapag kayo naglalaro ng chess, sino may mas makapangyarihan? Ang reyna o ang hari? Ang reyna, kahit saan pumunta ang reyna, ay ang hari ay isa lamang bloke. Isa ng isa. Samantalang ang reyna ay talaga naman makapangyarihan. Di ba ka? No? At yan ay makikita natin sa ating mga tahanan. Bakit? Sino ang general ng bahay? Si tatay. Sinong nasusunod? Si nanay. Yan no? Si tatay ang general, pero nasusunod, si tatay ang general, si nanay ang nasusunod. Di ba? Ano ba ang pagkareyna ng mahal na ina? Katulad ba ito ng mga kapangyarihan ng mga namumuno sa mundong ibabaw na ito? Hindi. Sabi ni Santa Teresita ng sanggol na Jesus, o Saint Therese of the Child Jesus, sabi ni Saint Teresa ganito, Mary is more mother than a queen. Si Maria ay mas ina, mas mataas ang kanyang pagiging ina kaysa sa kanyang pagiging reyna. Totoo nga naman. Bakit? Ito ang natunghayan natin sa mabuting balita, na kung saan tinanggap ng mahal na ina ang pagiging ina niya sa anak ng kataas-taasan. Sino yun? Si Jesus Nazareno. Pero hindi naging madali sa mahal na ina
ang mga bagay-bagay na ito. Bakit? Tandaan natin, sa kasaysayan, no, sabi ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan, noong nagpakita ang anghel sa mahal na ina, ang edad ng mahal na ina ay naglalaro between 13 years old to 15 years old. Napakabata, no? Sapagkat sa konteksto ng mga Hudyo, basta ang isang dalaga ay dinatnan na o nagkaroon ng monthly period, meron na siyang kakayahan na magdala o magdalang tao. At doon nagpakita ang anghel sa kanya, no, sa mahal na ina, no, sinabi ng anghel sa kanya, aba, puspos ka ng biyaya ng Diyos. Doon pa lang sa pananalita ng anghel, matutunghayan na natin na hindi ordinaryong tao ang mahal na ina. Bakit? Aba, bakit ka sasabihin ng puspos ka ng biyaya? Sa wikang Griego, no, ang ginamit dito, hekaratomene, nang ibig sabihin na hekaratomene, hindi ka lang napupuno ng grasya, umaapaw ka sa grasya. Meaning to say, dito pa lang sa pananalita ng anghel, sa simula't simula pa, no, ang mahal na ina, umaapaw na sa grasya. Kaya ina-affirm nito, no, o ibig sabihin nito, pinapatunayan nito ng ating dogma ng Immaculate Conception na ang mahal na ina sa simula't simula pa ay iniligtas na ng Diyos, no, para nang sa ganon, siya ay maging maging tahanan, no? Yung kanyang sinapupunan, doon ilalagay si Jesus Nazareno, ang salitang nagkatawang tao. At nato'y sinabi ng anghel sa kanya, napatanong ang mahal na ina, paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Sapagkat ang mahal na ina ay nakatakda ng ipakasal kay Jose, no? Sila ay nasa ikalawang yugto, no, ng tradisyonal na kasal ng mga Hudyo. At ang ikalawang ikalawang yugto, no, ng kasal ng mga Hudyo, kayo'y meron na kayong ginagawang ritual para na kayong mag-asawa, nagsumpaan na kayo. Pero hindi pa kayo pwedeng magsama bilang mag-asawa. At sa batas ni Moises, kapag ang isang babae ay nabuntis at ito'y walang asawa, sila ay dadalhin sa plaza at siya ay babatuhin hanggang mamatay sapagkat kasalanan ng pangangalon niya. Kaya gano'n na lamang ang tanong ng mahal na ina, no? Sapagkat siya may takot din. Parang tayo may takot din tayo. Subalit anong sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lulukuban ka, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya nga sa bandang dulo'y sinabi ng mahal na ina, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Sa pananalitang iyan ng mahal na ina, nagkaroon ng katuparan ng unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, na ang bayang malaaw nang nasa kadiliman ay nakakita ng liwanag. Bakit? Sapagkat nung ang mahal na ina ay nagsabi ng, oo, ako'y alipin mo, pumanaog na, dumating sa kanya ang Espiritu Santo, pumunta sa kanyang sinapupunan, at inilagay ang salitang nagkatawang tao. Sino yon? Si Jesus. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Sapagkat ang salitang Jesus ay galing sa Hebreyong salitang Yeshua. Na ibig sabihin ng Yeshua, ang Diyos ay nagliligtas. At dito sa ating mabuting balita ay tinanggap ito ng mahal na ina. Ipinakita dito na ang pagiging reyna ng mahal na ina ay ang pagiging masunurin sa kagustuhan ng Diyos. At ang pagiging reyna ng mahal na ina ay ang kanyang pagiging ina
Hindi lamang ng pagiging ina ni Jesus, kundi pagiging ina sa bawat isa sa atin. At hindi lang yan, ang pagkarina ng mahal na ina ay nagbibigay sa atin ng larawan ng magandang pag-asa na darating ang panahon, tayo din ay puputungan ng Diyos ng korona pagkatapos ng ating paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Ipinapakita ng kapistahan ng mahal na birhen ngayong araw na ito na ang totoong tagumpay ay hindi sa mundong ibabaw na ito. Ang totoong tagumpay ay doon sa kaharian ng langit. Ang totoong gantimpalang ibibigay ng Diyos ay higit pa sa gantimpala sa mundong ito. Sapagkat doon sa langit, ang gantimpala ng katagumpayan ay mapapa sa ating lahat. Kaya tayo ay napunta dito sa simbahang ito at tayo na may mintuho kay Jesus Nazareno. Bakit? Sapagkat si Jesus Nazareno ang una't higit sa lahat ang tagapagligtas natin at namamagitan sa atin sa Diyos at sa atin. Humihiling tayo kay Jesus Nazareno na habang ako at tayo ay nabubuhay sa mundong ito, bigyan tayo ng kalakasan, katatagan ng loob upang kung anuman ang mangyari sa mundong ibabaw na ito, hindi tayo tutumba. Humihiling tayo kay Jesus Nazareno ng biyaya na lagi tayong manampalataya sa Kanya. Na kahit dumating ang mga problema sa mundong ibabaw na ito, tatayo tayo at magiging matagumpay katulad ni Jesus Nazareno. Nandiyan ang mahal na ina, tutulungan ako at tutulungan tayo para maging katulad ng kanyang anak. Nandiyan ang mahal na ina para ipanalangin ako at ipanalangin tayong lahat. Sapagkat ang mahal na ina ay ina ng lahat. Katoliko man tayo o hindi, siya ang ina ng lahat. At tayo binibigyan, binibigyan tayo ng magandang larawan ng mahal na ina. Siya'y naputungan ng korona, siya'y naging reyna, binigyan siya ng magandang gantimpala ng Diyos. Tayo din, darating ang panahon, bibigyan tayo ng magandang gantimpala ng Diyos. Ano yung gantimpala na yon? Ang katagumpayan na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Kaya nga sa pagpapatuloy ng banal na misang ito, yan ang hinihiling natin sa Diyos sa tulong ng panalangin ng mahal na ina. At nawa, katulad ng mahal na ina, balang araw, tayo din ay magtagumpay at maputungan ng korona ng tagumpay ng Diyos. Kaya bilang panghuli, tignan mo ang iyong katabi, tulog ang katabi mo. Yan, nauna na sa heaven. No? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, kaibigan, laksan nyo naman. Sabi mo, kaibigan, see you in heaven. Amen? 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 Pagpalain po tayo ni Jesus Nazareno.